Good morning po. Morning! At kung magsisimula sa ating gawain, hindi ko po ang buhat sa tayo tumayo bilang panunala. Tayo panunala. Hinang Diyos, tuloy na napakabuti mo. Lord, salamat sa lahat ng bagay ng ginagawa para po sa bawat po sa amin. Salamat Lord sa kapahingahan sa magdamag ninyong binigay, sa bagong buhay, kalakasan, ganyan Panginoon sa pagpapatawad para sa aking mga kasalanan. Sa mga oras nito, Panginoon Diyos, lumalapit kami sa inyo, hinihiling, nawaan ng Banal Espiritu ang siyang mamuna sa aming kalagitnaan. Na magawa namin, Panginoon, na magpuri, magpasalamat sa inyo, at makapakinig kayo ng salita, at maibigay lahat para sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Patuharin nga po kami, Lord, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali na gagawa. Tuloy na, Lord, na yung mga bagay nito, Panginoon, patuloy na maalala namin. Hindi na po namin patuloy na gagawin. Bagkus patuloy kami kapasalamat sa iyo at pupurihin ka, itataas ang iyong pangalan. At gagawin pa yun ang kalooban sa aming mga buhay. Lord, i-bless nga po Panginoon ng bawat sa po sa amin, naririto. Sumula Panginoon sa mga gagana para sa iyong gawain. Sa mga tumutugtog, aawit Panginoon, pagpalain ng bawat isa. Bigyan niyo sila Panginoon ng mga talento at kakayahan upang maibigay the best Panginoon para sa iyo. Sa pamamagitan ng awitan. Sa aming pastor na yung gagamitin, bless mo ang Panginoon ng knowledge and wisdom, ganyan Panginoon ng boldness sa pagbabahagi ng inyong mga salita. At sa bawat sa po sa amin, naway buksan namin na aming mga puso sa pagtanggap para sa iyong mensahe sa umagang ito. At hindi lang ito yung Panginoon na pinakamahalaga, bagkus ito yung aming maipamuhay, patuloy na alalahanin Panginoon kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin namin. Maraming salamat Panginoon. Muli pinupuri, pinapasalamat ka namin at tinataas ang pangalan sa umagang ito. Kung aming dalan sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Muli po, good morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat. Muli po, good morning po sa ating lahat. Ready na po ang pagpapurihan natin sa Panginoon. Sa pagpapurihan natin sa Panginoon. Hallelujah. So, bago po tayo makawalan po natin yung mga pagpapurihan natin, nasa harap natin, nasa likod natin. Makawalan po natin.
Diyos tunay at dakila, pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, puri pagsambay iyan. Bukas mo ang iyong magpakailanman, luwalhatin ka. Diyos tunay na pag-ibig mo ay wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aming buhay, puri pagsambay iyan. Bukas mo ang iyong kapakailanman, luwalhatin ka. Panginoon, kay buti mo sa ikaw na ang
tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang mapatay sa kabutihan mo. Ang mahal mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, ipantig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa akin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa akin. Panginoong Jesus, purihin ka. Kakilain ka sa buhay ko. Sundin ang loob mo, ipantig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoon, purihin ka.
buhay ko. Hindi lang po sa mga oras na ito, bagkus sa bawat araw po na binibigay ng Panginoon sa ating buhay, tunay na dapat kakilain natin siya, luwalhatiin natin siya sa lahat po ng ating ginagawa. Kaya ngayong umaga, hiling po ang mga bata para po sila ipanalangin. Ibigay po natin ang patuloy na pagpupuri pasasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng mga bata. Walang tayo mga kamay sa mga batang ito. Ama, salamat Panginoon sa buhay ng mga batang ito. Salamat Panginoon dahil sa kanilang murang edad, patuloy na kinikilala kanila sa kanilang buhay. Ngayon din salamat Panginoon sa mga magulang at guardian na hindi nagsasawa, na patuloy ipanalangin, ilapit sila sa inyo. At nagpapasalamat kayo Panginoon dahil nakikita namin yung progress sa mga batang ito na patuloy silang Panginoon naririto at patuloy na kinikilala sa kanilang mga buhay. Kaya Lord, hinihiling namin yung patuloy na pag-iingat sa bawat sa kanila, yung patuloy na blessing at pagpapala sa lahat ng kanilang ginagawa. Gayun din naman Panginoon sa kanilang mga pangailangan at kanilang mga pag-aaral. Patuloy na ikaw mag-iingat, galayin niyo nga po sila Panginoon, saan mang hindi magandang bagay at patuloy na lalakad sila ayon sa iyong kalooban. We thank you Lord God sa lahat ng bagay na inyong binibigay. Kung anong dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Sa ating tithes and offering naman po, tayo po magpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya, tayo po panilang kumikip, at bigyan pa sa salamat at pupuri sa ating Panginoon. Tayo po manalangin. Panginoong Isus, namin po nga po kami Lord, nagpupuri, nagpapasalamat. At salamat Lord sa pagkakataon na patuloy na binibigyan sa bawat po sa amin upang maging kabahagi Panginoon para sa iyong gawain sa pagbibigay. Salamat Panginoon sa lahat ng biyaya na binibigay at tunay na Lord na walang ibang kadahilanan at walang ibang reason na kami meron mga bagay na kung dito lamang. Kaya Lord, gawin niyo nga po masaya ang aming puso sa pagbibigay para sa iyo. Sa anong mga bagay na kaya nang ibigay, nagpapasalamat kayo sa iyo, Panginoon Jesus. At ang tagapag-ingat ng mga bagay nito, pagpalain po siya, kaya hindi Panginoon dahil alam namin, walang ibang bagay na papupuntahan ng mga bagay nito, kundi papuri para sa iyo at kilala ko at Panginoon ng iyong gawain. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa lahat ng biyaya, maraming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Sa ating mga announcements naman po, unahin ko na po, meron po tayong yung paper, yung papel po natin dahil sa kayang ating mga ballpen at lapis. Dahil po ngayon ay, meron po ngayon yung ating Thanksgiving Sunday po. So, napakita po namin po dati na kung hindi po natin kaya po magsalita dito sa harap, meron po tayo dyan suratan. Then, pwede niyo pong isulat yung mga gusto niyo magpasalamat sa Panginoon at babasahin po namin yan mamaya. Pwede rin, doon po sa ating GC, kung gusto niyo po, doon sa PC, Pogi and Magaganda, pwede niyo po kayo doon magsulat din. Yan, hindi pa sa salamat at titignan po namin mamaya yan kung meron niya po mga nadagdag doon, may babasahin din po namin. Siguro yung sa Christmas party po, yun. Sabihin ko na rin po na doon po sa hindi po nakakaalam, ito po yung magaganap sa December 20, yan, Saturday po yun. So, ibig sabihin po, gagawin po natin ito ng Saturday, then wala pong Sunday. Ang oras po is alas 3 po ng hapon. So wala pa tayo sa umaga, alas 3 po tayo dapat nandito. Yun. Pwede tayo sa una. Yan. Kung meron po tayong mga suggestion or request, yung ating email po is patersoevangelical.church@gmail.com. Pwede po tayo mag-email dyan. At yung ating Facebook page, yung PC Pateros Evangelical Church. Yan. Andiyan po natin mga activities kung gusto nyo po makita at iba pong mga ginagawa po nating church. And wala na ba? Wala na. So far wala na po. Naalala ko lang po yung kwento kasi naalala ko yung kwento ng isang normal na attendant po sa church. Dahil dito po, naipakita po niya yung kanyang katapatan sa Panginoon at kanyang pananampalataya sa pamagitan po ng pagbibigay. Naalala ko din na meron daw pong meron po, totoo, na nag-donate po sa ating church para po sa pagpapagawa ng mga bagay na kailangan po natin gawin dito sa church, lalo na po yung ating bubong. So meron na po isang lalaki sa isang local church na gusto niyo pong magbigay sa Panginoon dahil bago lang po yung church,
ginagawa, naisip po niya mag-donate. Yan, mag-donate daw siya. So kinausap niya po yung pastor, sabi niya, Pastor, gusto po mag-donate ng isang elf na buhangin at graba. Pero siyempre, yung lalaki is parang normal lang na member po at hindi po siya ganun ka, hindi po siya financially, Then sabi po sa kanyang pastor, hindi, okay lang kahit konting, ano lang ibigay mo, kahit konting, sabi natin, hollow blocks or semento man, okay na yun. Pero sabi ng lalaki, hindi po magbibigay po ako. So, the next day, yung lalaki po ay pumunta sa isang hardware, para po kausapin at umorder ng kanyang mga ibibigay po sa church. At pumunta po siya doon, papunta po niya, siyempre may nag-attend sa kanya at sinabi niya gusto niyang umorder at babayaran niya yun ng hulugan. Kasi dahil hindi po nga po niya kaya yung biglaan. So, sabi niya, pwede bang kausapin ko yung manager o yung may-ari ng hardware? At yun nga po, sabi niya sa kanya ng tao, naku, mahirap kausap yun kasi laging busy si boss. So, saka hindi ko rin sure kung papayag siya sa gusto mo na magbabayad ka ng hulugan or sabihin natin 1 year na pag-usapan nila. Hulugan niya yung isang elf na buhangin, isang elf na graba. Then, pero sabi nga ng babae, may elf sa church, pero sinamahan pa rin niya yung lalaki para makausap yun. So, kinatok nila yung office, then sabi niya, Sir, meron kung gusto mo mausap sa inyo. At ayun nga, nagkaroon po pala ng time si manager o si may-ari para kausapin siya. At then sa kanilang pag-uusap, pagkakita pa lang ng boss sa kanya, natuwa na ito. At tinanong ano yung kailangan mo. Then sinabi niya yung kanyang mga kailangan. Gusto ko po kasi ng ganito at kung po pwede po bang bayaran ko to sa ganitong paraan. At dahil ibibigay ko po ito sa church. So natuwa po yung boss. So sa kanilang pag-uusap, talagang nagpapasalamat pa yung boss sa kanya. Bakit po? Kasi yung panahon daw po yun talagang may problema siya. At sabi nga niya, before pa na dumating yung lalaki, sabi niya, sa prayer niya, sabi niya, kung Panginoon, maniniwala ako sa iyo, sobrang may problema pala siya. Talagang maniniwala ako sa iyo kung meron kang dadalhin dito isang lalaki. At sabi nga, ipapakita niya ngayon pananampalataya sa iyo. So yun nga, at talagang pinatawag niya, sa sobrang tuwa niya, pinatawag niya yung mga tauhan niya at sinabi niya, gawin niyo kung ano yung gusto at inihiling ng lalaki nito. So in short po, binigay po yung kanyang isang elf na buhangin at isang elf na graba. At ang pinakamaganda pa po doon, sabi, huwag mong babayaran. Ayun, di ba po? Huwag mong babayaran. At sabi pa, at sabihin ko pa, kung ano pa ibang mga kailangan nyo para maipatayo yung church. So for talagang sabi nagpasalamat yung lalaki at talagang nagpasalamat din yung boss sa kanya. Dahil sabi nga sa pamamagitan niya, naligtas po siya. Actually, kasi nga doon sa problema ng lalaki, hindi na po natin babanggitin. Talagang para sabi nga, down na siya at sabi nga, kung walang sign si God sa kanya, maaaring magpakamatay siya o something like that. Pero pinakita ng Panginoon na patuloy siyang kumikilos sa buhay ng bawat isa, doon sa sign na binigay sa kanya. At pagdating ng Sunday, kinausap nung member, si Pastor, at sinabi niya, Pastor, okay na po yung lahat ng bagay. At maya-maya nga po, after po ng church nila, dumating lahat po ng materyales na binigay po nung hardware o ng boss sa kanila para magawa po yung church. At dito, sabi nga namanghayin lahat ng tao sa nangyari. Sabi nga, ganun po kabuti ang ating Panginoon, ganun ating inawit. At ganun po din pagpapakita ng faith ng lalaki para sa ating Panginoon. Sabi nga, kahit wala, hindi natin maisip kung paano, pero still, pinakita po niya ang kanyang pananampalataya sa Panginoon sa pamagitan ng kanya, yung persistent, yung kanyang lahat ng ginawa, sabi nga, talagang kahit hindi kaya gagawin para sa Panginoon. So, purihin po siya. At itutuloy po, bilang pagpapatuloy po sa ating pag-aaral, yan, tatawagin natin pastor. At muli, papaalala ko na ulit yung inyong pong mga pasasalamat. Pwede na po kayo magsulat. Yun nga, ihanda po ating puso, ating mga ganda, ating mga sulatan. Sabi nga, patuloy natin alalahanin ang
bawat ating maririnig na salita. Siyempre, gagamitin natin, Pastor, at napakahalaga dahil ito yung mensahe natin ng ating Diyos para po sa atin. Ang ating Pastor, mag-ating ng mensahe, Pastor Romeo Naso, pala pang puna. Thank you. Good morning po. Salamat po. Good morning po. Ang pag-uusapan po natin sa umagang ito is tiwala lang. Alam niyo po, sino po dito yung merong dala-dala kang bigatin sa umagang ito pumunta ka rito? Naniniwala ka ba na kaya ni Lord punuan yan yung kabiliyatan na yan? Kasi dapat nandun po yung tiwala natin. Alam niyo po, itong mula ng September, medyo nagkaroon po ako ng konting takot. No, kasi, yung isang kabatch namin ng high school, namatay siya nitong September. Tapos kanina, ako pala, may nag-message sa akin. Namatay yung dalawa namin kabatch din. Kaklase ko mismo, tsaka yung isa kaklase ko rin. Actually, elementary pa lang, hanggang high school, schoolmate ko na siya. At meron po kami ngayong mga kabatch na babae, critical, dalawa. So, ibig sabihin parang, tapos nag-message sa akin, pakisama ko sa prayer. Parang sabi ko, Lord, parang bigat nito Biri mo, tatlo na yung namatay, tapos may dalawang critical. Paano mo iano yung doon sa totoo lang, medyo natakot po ako. Kagaya ka, 3 araw na po akong inuubo. So, siyempre, nagpe-pray ako, Lord, bigyan niyo po ako ng kagalingan dahil magsasalita ako ng linggo. Medyo nagulat ako kaninang umaga pagkagising ko. May boses na ako kasi kahapon po, hindi ako nagpunta kay Masilver kahapon. Kasi pupunta ako talagang wala po akong boses. Pero may nagulat ako pagkagising ko sa umaga, meron akong boses. No? Pero huwag niyo po kung naliliyaan ng video Hindi ko pa po kaya sa mga oras na ito. So, nalalangin po ako, nag-pray ako. Alam niyo po, malaking bagay po yung tayo ay may tiwala na mayroong gagawin si Lord. No? At ano rin po, isipin, na may mga madaming problemang dumarating. Alam ko yung iba sa inyo rito may problema, siyempre hindi nyo masasabi masaya. Kaya maganda po yung sinabi ni Kuya Chris kanina, meron po tayong papel dyan, kasi iba sa inyo nahihiyang magsabi ng kanilang mga himala na naranasan. Pwede po yung isulat dyan at babasahin po mamaya. No? Pero bago tayo magpatuloy, tayo mo nilalapit sa ating Diyos dahil tiwala tayo sa Kanya na siya magpapaliwanag sa atin. Hindi ko natin pag-uusapan. Panginoon, salamat. Kahit kailan di ka nagbago. Kahit kailan, yung tiwala namin, nadidevelop. Dahil nakita namin kung paano ka kumilos, kung paano ka gumawa. At even sa umagang ito, sa gamit po namin pag-aaral yung salita, alam po namin mag-uusap ka. Meron kang sasabihin. At kami po ay naniniwala at nagtitiwala na tanging ikaw ang magbibigay sa amin ng mensahe at ikaw magbibigay ng conviction sa amin sa umagang ito. Kaya hayaan po, Panginoon, sa tulong po ng iyong Espiritu Santo, magbigay mo ng liwanag sa amin ang aming pag-usapan sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Siguro ito po kabisado nyo na ito o maaaring memory verse nyo po ito. Tingnan mo natin yung Mateo 11:28. Sabi dyan, pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. Yan, salamat po. Parang nag-almusal na po tayo lahat. Ang ganda po ng pagkakabasa. Parang nag-almusal na lahat. No? Alam niyo po, kapag tayo merong kabigatan at nahihirapan, napakaganda po nitong verse na ito. Napakaganda po ito. Kaya lang, tanong dyan,
dapat paniwalaan po natin yung gusto ng ating Panginoon. Gusto niya, bigyan tayo ng kapahingahan, bigyan niya tayo ng kagaanan dun sa dala-dala natin. Pero, meron tayong dapat gawin. Unang-una natin dapat gawin, we must come and trust Him. Sabi po dyan sa Lucas 5:10, nang si Jesus ay nasa isang bayan, nakita siya ng isang lalaking ketong nagpatalipa ito at nakiusap, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Alam niyo po, noong panahon iyon, hindi po pwedeng lumapit ang isang ketongin sa mga tao na nasa paligid. Delikado po yun. Kung pwede siyang batuhin, pwede siyang talagang palalabasin siya kasi delikado po yun. Naalala niyo po, nung meron tayong COVID-19, sino po siya rito yung pag naglakad ka, nakalimutan mo yung mask mo, papagalitan ka, di ba? Sa kanila, mas matindi pa roon. Pero itong lalaking ito, nagpapera pa at nakiusap. Alam niyo po, kitang-kita rito, na itong lalaking ito ay mayroong tiwala sa ating Panginoon. Kahit na delikado ito, dahil pwede siyang batuhin, pwede meron gawin sa kanya, kasi bawal na bawal pong humarap yung naman may ketongin nung panahon yun sa mga tao na walang ketong. Kautusan po yan. Kaya mababasa po natin sa Leviticus, tingnan mo natin. Leviticus 13. Sabi rito, ang taong may sakit sa balat na parang ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, huwag mag-aayos ng buhok, tatakpan ng kanyang muso, at laging sisigaw ng marumi ako, marumi ako. Hanggat siya'y may sugat, ituturing siyang marumi, at sa labas ng kako, maninirahang mag-isa. Yun po yung sitwasyon ng isang taong nitutungin. Kung baga sa iyaano ka, isolate ka. Hindi ka pwede sumama sa kapulungan. No? Pero ito na lang ito, malakas ang loob. Eh siguro, pwede natin isipin na sa tagal na ng panahon, naiisip na ano kaya po pwede mangyari sa akin. Pwede mamatay na lang ako ng may ketong. Pero ganito na lang ito, merong ginawang maganda na gustong-gusto ng ating Panginoon. Na hindi siya nagkatubili, lumapit siya. Nakaranas na ba kayo ng gano'n, di ba? Parang minsan iniisip ng ibang tao na wala ka ng pag-asa. Diyan ka na lang. Yung kagaya kayo kwento ko po sa inyo, nag-aano na ng sa hospital, yung isa yung babae na, yung medyo, actually, ano na 80-20. Ang bumubuhay na lang doon sa tao is yung machine. Alam niyo yan, yung iba sa inyo rito. Machine na lang parang bumubuhay sa kanya. Nag-aano na sila, ano po bang gagawin namin? Ako sa totoo lang, sabi ko, hindi ko alam. Ang alam ko lang, pwede tayo manalangin. Tiwala tayo gano'n. Kaya nga sabi ko gano'n, dalawa pa yun na puro critical. Hindi ko alam kung ano kung pwede mangyari sa kanila. No, sa isang igla. Pero yun nga, parang kumisa, tumarating nga yung time, na parang iniisip nila na wala ng pag-asa. Of course, sa pag-asa natin palagi nasa Lord. Hindi natin pwedeng i-asa yung buhay natin doon sa doktor, sa gamot, o doon sa mga makina, si Lord pa rin. No? Kaya ang tanong lang, tiwala ka ba kay Lord na pwede niyang gumawa ng mga himala? No? Pangalawa, kasi namin dito, gabi, para mapatunayan yung tiwala ka kay Lord, itabi, let Jesus do the thing and trust you. Alam niyo po, sabi niya sa Lucas 5:13, hinawakan siya ni Jesus at sinabi, nais ko, gumaling ka at luminis. At noon hindi nawala ang kanyang ketong, at noon hindi nawala ang kanyang ketong. Alam niyo po, ito po ang isang maganda eh. Huwag natin pakialaman yung po pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. Kung saan magtiwala lang tayo kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Naalala ko minsan may pinuntahan lang mo na may sakit. Sabi nga, Pastor, pag may pray niyo ba? Opo. Kukuha mo kami ng kandila po.
Sabi ko, ba't kumuha ng kartina? May ginaano sila na kukunin. Sabi ko, hindi mo tayo gagamit yan. Ipag-pray lang po natin yan. Kasi sinabi niya gano'n. Hindi ba kung siguro kumuha ng putik, nilagay ko sa mata ng bulag. Kaya si Jesus po yun, hindi ko ako si Jesus ha. Hindi ko kaya gawin yung kukuha ko ng putik, nilagay ko sa mata. Ang kaya kong gawin, ipapanalangin ko po. No? So madalit sabi, pinag-pray ko. Kaya lang, sa totoo lang po, gumaling naman yung tao. Ang ibig kong sabihin, hayaan natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos na dapat natin gawin. Kaya kung ano yung ginagawa ni Lord, yun lang po ang gagawin natin. Kagaya nun, ewan ko kung naalala ni Don. Nag-message dito si Don. No, ang ginagawa ng ating Panginoon, nagpapalaya siya, di ba, ng masamang espiritu. Naalala niyo ba yung message ni Ginoon? Pansinin po ninyo, nung nagpapalaya siya ng demonyo, walang arte. Wala yung ito na nagbabaklerin o anong ginagawa para gumaling. Hindi po nakukuha sa sigaw yung pagpapalayas ng demonyo. Siguro, kaya kung style na gano'n, kaya lang, hindi ito the point na kasi, kagaya nito, ewan ko lang ito, nagbasa ko kayo nung aking pinapasa ko na nakakatakot kayo, di ba minsan, araw-araw ng message na yung devotion. Noon kasi, naalala ko nung kay Baal, sumisigaw sila para sagutin yung kanilang mga panalangin. Alam niyo po ngayon, Lord, actually kahit na hindi tayo magsalita alam naman yung heart natin Hindi pa tayo humihingi, alam na ng Lord. Pero kaya hindi ko po minamasama yung ginagawa ng tao. Kaya kung minsan, ako pagtitignan ko po, parang nakakapagod. Mapapalayas ka ng demonyo, masabi mo, malis ka! Nakakapagod po yun. Kung isang oras yung gagawin yun, tapos hindi lumalayas, ang gagawin mo? Kinod di ba? May kapangyarihan. By merely saying na umalis ka dyan, lumayas ka. Umalis ang demonyo. So, ganun din po. Huwag nating gagawa na parang tutulungan. Parang pang yung word na tutulungan mo si Lord parang nahihirapan sa pagaligid. No. Kahit na anong gawin po natin pag gusto. Kaya sinabi ka dyan nais ko, gumaling ka at luminis. So si Lord, pag nagpapagaling, dahil gusto niya, hindi dahil may nakikita siya kakaiba sa iyo. Dahil kahit anong gawin natin, si Lord pa rin ang masusunod. Diba? May sakit ka. Diba? Ewan ko lang na may mga pagkakataon na may sakit ka. Pero di ba mayroong pagkakataon dahil meron kang sakit na gagamit ka ng Lord? Dahil may sakit ka. Bakit? Kasi kapag may sakit ka, nakikita nila kahit may sakit ka, nakakapag-perform ka kahit may sakit ka. Tingnan niyo po yung mga kapansanan. Gas ko napanood niyo yung walang paa, walang kamay. No, nag-preach siya. Nagulat na ako Ang galing lumangoy. Sabi ko, galing naman ito. Samantalang ako pag nasa swimming pool, legi-legi lang. Hindi kasi marunong lumangoy Kaya legi-legi lang. Lakad-lakad. Titik kayo pa. Grabe, tumataas. Tumitik kayo pa. Dahil hindi ako marunong lumangoy. Ito, walang kamay, walang paa. Tumatalon sa malalim na swimming pool. Kaya lumangoy. So, ibig sabihin, hindi yung kapansanan magiging hagam. So kung gusto ng Lord na gumaling ka, gagaling ka. Hindi makukuha yan sa padamihan ng prayer. Bagamat maganda yung marami nagpe-pray, pero hindi nakukuha sa dami na nag-pray. Pag gusto ni Lord, mangyayari. Kasi ito nag-iisa lang ito na lumapit at medyo tagilid pa. Bakit? May tetong Alam niyo po itong pinakamaganda sa ating Diyos Hindi mo makikita na nandiri siya. Di ba kaya yung sinabi na binasa natin, hindi ka po pwedeng lumapit sa kapulungan ng mga tao. Kailangan may taklog ka, sisigaw ka ng marumi. Ibig sabihin lalayo ka ng mga tao. Pero ito, dahil lakas loob na lumapit sa kay Lord, may tiwala siya, nagpatira pa lumapit. Ano sabi ni Lord? Nais ko, gumaling ka at luminis. Ewan ko po kung nakaranas na po kayo ng ganyan. Doon po sa may ragas, doon sa may kulungan. May sabi ng isang binanduran, mapapatawad ba kaya ako ng Diyos sa kasalanan ko? Alam niyo po kahit gaano kalaki yung kasalanan. Pero huwag niyo pong i-interpret
magte-take advantage ka ito kahit pa. Hindi, ang sinasabi ko po rito, nakagawa ka ng mali, kahit gaano ka na kayo nagawa mo pagkakamali, pwede kang bumalik kay Lord, tulungan ka ng Lord. Pero kailangan ka nang babalik ko sa mali. Kunti may worse na mangyayari sa'yo. So, hindi ko po sabihin, nung una ayaw maniwala ng bilang mo, sabi, makapatawad pa ba ako ng Diyos? Ang tao hanggat nabubuhay, merong ito, lumabagod sa meron pagsubok, meron pag-asa. So, ibig sabihin, mayroong ginagawa ang Diyos sa atin na kung minsan pinababayaan niya para makita natin na bumalik tayo sa Kanya at magtiwala tayo sa Kanya. No? Gusto niyo Lord, alisin yung kabigatan sa atin. At kapag meron tayong, alam niyo po, yun po ang maganda doon sa 1 John 1:9. Di ba nasabi doon? Patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo. Ang tungkol na kay Lord eh. Pinatawad ka na, nilinis ka pa. Napakaganda eh. Kaya tama ito talaga kung ano yung sinasabi ng Lord, ginagawa ng yayari. Hindi lang niya basta sinasabi, pinapractice pa niya kung anong sinasabi niya. Kaya hindi siya nag-uutos ng isang bagay na hindi niya dinemonstrate. Kaya nga diba marami ko sinasabi, yung pinakamahirap na utos, ano yun? Mahalin mo ang iyong kaaway. Pero sino nung sinabi niya yun, nag-set siya ng example. Di ba? Nung nakapako siya sa krus, ano sabi niya? Ama, patawarin mo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Wala pang humihingi ng tawad. Nagpapatawad na siya. Ganun po katindi yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Na napakabait po, napakabuti po sa atin. No? Gusto ng Lord, bigyan tayo ng comfort. Gusto niya Diyos alisin ang ating kabigatan. Pero hayaan natin si Lord ang magtrabaho. Ibig sabihin pala yung sinasabi ito, may part si Lord, may part tayo. Ang part natin, lalapit tayo sa Kanya. At mag-antay tayo kung ano ang gagawin niya. Huwag natin tutulungan si Lord dahil kaya niya tayong tulungan. No, hindi natin kinakailangan magdikdik ng bawang at maglagay ng paminta para lumayos ng demonyo sa loob ng bahay natin. By merely saying it in Jesus' name, wala nang magagawa ang demonyo. Of course, dapat maniwala ka. Baka mamaya may tinatawagan ka pag iba. Dapat si Lord lang. Yeah? Dapat si Lord lang. At sabi niya rito sa Marcos 9:20-23. Tingnan po natin. Dinala nga nila ang bata sa kanya nang si Jesus ay makita ng Espiritu. Biglang pinangusayin nito ang bata. Ang bata ay natumba sa lupa at gumugulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya nagkaganyan? Tanong ni Jesus sa ama. Simula pa nung maliit siya. Ibig sabihin, ng bata pa, tugon niya. Gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas inihagis po siya nito sa apoy at itinatapon niya sa tubig. Subalit, kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan po ninyo. Kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. So, pag-aanalingin ni Lord yung sino may karamdaman ng tanong, naniniwala ka ba? Kasi kaya sinasabi niya yan, kailangan maniwala ka, sumampalataya ka. No? Kaya, maraming pagkakataon si Lord. Pag nagpapagaling, pinapalabas ng ibang tao, kundi yung magulang lang sa kayong babae. Kasi maraming mga tao, ano lang, usi lang eh. Pupunta, makikiusi lang, meron din mga, ano tayo ba yung pagalingin niya? Tignan na natin, hindi siya masyadong. Tsaka, hindi niya ginagamit siya, may bawang, may tawas, may ano. Wala ganun eh. Ano ibig sabihin? Let Jesus do the thing and trust. Kung ano yung ginagawa ng Lord, yun lang po ang gagawin natin. Huwag natin dadagdagan yung ginagawa ng ating Panginoon. Ay, makakulang pa ito. Ayaw mo ba sa demonyo? Kunin ang latigo. Lalatiguin mo yung, di ba? Alam mo, nakapanood mo niya, di ba? May masamang espiritu nandyan. Kunin ang latigo. Latay-latay na yung tao, hindi pa gumagaling. Bakit? Hindi naman yun ang kalooban ng Diyos eh. Ang kalooban ng Diyos, manalangin ka, manampalataya ka lang. Yung inaalihan mo sa mga espiritu. Kaya pag nakakita mo pinabumubula ang bibig,
at gumugulong-gulong, pag-pray nyo. Pero tingnan nyo rin, baka mamaya, meron lang palang, epilepsy lang pala, hindi naman pala inaalihan naman sa mga espiritu. Tingnan nyo mag-pray. No? Ano sabi? Mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. No? Hindi mo pwede na nanalangin ka kasi sabi mo, bahala na, wala mangyari. Dapat maniwala ka na may gagawin si Lord. Kung hindi ka maniniwala, sayang yung pagpunta mo. Paano ngayon po? Sino pong naniniwala pagpunta mo rito, meron kang makatanggap na maganda mula kay Lord? Ulitin ko po, baka hindi natin yan. Sino pong naniniwala pag pumunta ka sa simbahan nito, meron mangyayari maganda? Salamat po sa siyam. Yung iba, hindi ko alam. Pero tingnan mo ninyo, pupunta ka lang yung dito. Maniwala ka na, sumampalataya ka na, sayang naman. Nandito ka na rin lang, hindi mo pa lulubos-lubusin. Dapat maniwala ka. No, maniwala ka. Bakit? Kasi si Lord, hindi nagbabago yung kanyang pangako. Pag sinabi niya, tutulungan ka niya, tutulungan ka niya. At saka, siya mismo yung sa Mateo 11:28, siya mismo yung nagsabi, lumapit kayo sa akin. Pero tanong na minsan nakakalungkot lang eh. Minsan lumalapit tayo sa mga tao lang na pwedeng temporal yung makatulong sa atin, pero pwede sila tumulong eh. Maraming kamaraan na sila eh. Kagaya na lang yung kwento kanina ni Chris. Maganda po yung kwento na yun. Ito, papagawa po natin yan. Nakausap ko po yung gagawa. Ang gagasasin po niyan, 300. May nangako na, actually, hindi pala nangako, nagbigay na 100. 200 na lang ang kulang natin. Hindi ko po sinasabi sa inyo para magbigay po kaya. Hindi po yun. Pero kung hinihip mo lang ang puso nyo, why not? Kaya lang, ang sinasabi ko po, kung maniniwala ka na kayang pagandahin ng Diyos yan, pagandahin yan. Kasi po, nagkakaroon po ito palagi ng tumutulong. Hindi nagiging maganda yung ayos, nagkakaroon po ng tumutulong. No? Pero sabi niya, okay lang yan. Pag umuulan lang naman eh. Pero mahirap yun, mamaya umulan dito. No? Pero parang ganda siguro, no? Magsasalita ako dito, umuulan, tumutulong dyan. Lahat kayo nakapayong. Yellow, blue, green, parang rainbow, no? Ganda siguro tignan, no? Pero hindi po. Si Lord kaya po niyang i-provide lahat ng pangangailangan natin. Diba, ilang beses ka na ba? Wala kang kakainin, bigla na lang may kakatak sa bahay ninyo. Ano sasabihin sa inyo? Hindi pa po kayo bayad. Hindi mo po kayo bayad sa iba, pero ito po may dala akong pagkain sa inyo. Diba? Ilang beses tayo nakarinig ng ganyan. Walang-wala na. No? www.com pero may marating pa rin. No? Pumubulat ka kay Lord eh. Of course, tinuturuan tayo ng Lord. Anong tinuturuan? Dapat magkasya ka doon sa kung magkano lamang yung pumapasok sa'yo. Ano ba, sumasawag ka ng 800 isang araw. Eh, pag pumasok ka sa isang araw, 850. Talo ka na kagad. No. Lungi na kagad. Deficit na kagad. So, gusto nyo na turuan tayo. Pero, ang pinakagusto ng Lord, turuan tayo na tumibay yung ating faith sa Kanya. Kaya sabihin mo nga sa kanya mo, tiwala lang. Tiwala lang yun. Tiwala lang. Letter C, trust in God's timing. Dapat maniwala mo tayo dyan. May timing po yan. 15 anyos ka pa lang, gusto mo na mag-asawa. Timing kaya yan? Hindi mo kung hindi tama yan. 15 ka pa lang, gusto mo na mag-asawa. Sabihin mo na, 30 na ako, pwede na ako mag-asawa. Bakit? 30 na ako, may trabaho ka ba? 30 na ako eh. Hindi po yun. Kahit 30 anyos ka, wala ka naman trabaho, mag-aasawa ka. Sino magpapakain sa inyo? Kawawa naman yung nanay at tatay mo, 30 ka na. Paano ka ba? Ang tawag doon, palga. Paano mo rin? Sakit eh, no? Lucas 5:14-16. Sabi dyan, pinagmalinan sa Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip, ay pumunta ka sa pari at magpasuri sa kanya. Pagkatapos mag-alay ka naman doon,
ayon sa inyo ko si Moses, upang patotoo sa mga tao na ikaw'y magaling na. Teka man, balik ko naman. Yan. Tingnan niyo po si Lord, may time siya, para gusto niya, yung mga tao matutong magpasalamat. Kagaya sa gagawin natin mamaya. Meron tayong Thanksgiving. Maaaring iba sa inyo nahihiya. Ha? Nahihiya ka. Pero meron tayong papel dyan na pwede nyo sulatan. Ano ba yung ginawa sa iyo ng Lord ng buong November na gusto mong ipagpasalamat kay Lord? Ang tanong, meron mo bang ginawa mga nasilad sa iyo sa buong November? Salamat mo sa amin. Sigurado meron niya kasi namirpak na nandito ka. Meron. Isulat po ninyo yan. Bakit po namin ginagawa yan? Unang-una, nagbibigay po ng encouragement sa iba yan na maaaring ang problema sa iyo pero nasolve. Number one po yun. Pangalawa, natutuwa si Lord dahil ang kanyang pangalan na bibigyan ng kapurihan dahil sa binigay niya sa iyong biyaya, sinasabi niyo, Lord, salamat dahil itong ginawa mo sa amin. Ano kaya ang pwedeng gawin ng Lord sa iyo pag nakita niya na sa lahat ng biyaya na binibigay niya sa iyo, nagpapasalamat ka? Walang iba kundi lalo kang pagpapalain. Lalo kang pagpapalain. Ganun lang ako kasimple yun. I-apply ko naman sinasabi ko Mga nanay, mga tatay, pag yung anak mo palagi nagpapasalamat dahil sa mga binibigay mo bagay, hindi ba nakaka-encourage na lalo mo siya bigyan? Yung sinasabi ko nga palagi, kung dati chocolate binigay mo, natutuwa na, ano kaya susunod na bibigay mo? Toblerone. No? Di ba? Eh pag ang binigay mo ng Toblerone yan, maglulumpas sa inyo yan. Lalo na kang binigay mo ng Toblerone, kasi meron na Toblerone na kasi yan. Wala na. Wala na tayo kalaking Toblerone. Kasi kung sabi na, ewan ko, ano lang ba yun? Kwento-kwento lang. Yung sabi nakita ko, laking Toblerone Hindi ko alam kung gano'ng katotoo yun. Ang laki Sabi ko, parang pag kumain, pag binigay sa akin to, sigurado lalabas yung diabetes ko. Ang laki Ang laki ng Toblerone. Hindi ko alam kung totoo ba yun o ano lang yun. Drawing lang yun. Hindi ko alam. Pero, yan. Na ikaw yung magaling na. Gusto nang nagbigyan ng glory. Tanong, bakit kaya kung minsan natitigil yung binibigay sa atin? Dapat alam po natin yun. Dapat tinatanong natin si Lord. Ako, sa pagkakataon to, hindi ko po kayang sagutin. Pero, kapag lumapit ka kay Lord, ipapaliwanag niya sa iyo kung bakit hindi pa niya binibigay sa iyo. Kagaya nga sabi ko, 15 ka pa lang, gusto mo na mag-asawa. Gusto na rin magtapos ka muna. Ganun kasimple yun. Actually, hindi mo na dapat itanong kay Lord. Lord, 16 na po ako. Pwede na po ako mag-asawa. Kahit hindi mo na tanongin kay Lord, yung common sense. Dahil unang-una, wala kang pang trabaho. Ano pa? Pangalawa, wala kang pang napapatunayan. Ano pa? Pangatlo, marami ka pang dapat gawin. Pang-apat, napakapangit mo ba dahil sa 16 mo pala gusto mo lang mag-asawa dahil ito lang yung lalaki na nandiligaw sa'yo. Pwede pa magbigay si Lord ng mas pogi pa dyan o mas maganda pa dyan. Mag-antay ka lang. Sabi mo nga sa katabi mo, mag-antay ka lang. Mag-antay ka lang. Bibigay si Lord ng mas maganda dyan, mas pogi dyan. At ang gusto ng Lord, maging handang-handa tayo. Diba? Maging handang-handa tayo. Bakit? Ayaw nila na makaranas tayo ng mahihirapan ka sa buhay. No. Kinakatapos ka. Magugulat ka, makakakita ka pa pala ng mas maganda. Kaya, trust in God's timing. Huwag kang padalos-dalos. No, tapusin mo muna. Okay, kagaya na sinabi ko. Wala rin sa edad yun. Kagaya na sinabi ko, 30 anyos ka na, wala ka pang trabaho. Tapos sasabihin mo, gusto mo na mag-asawa. Sino magpapakain sa'yo? Saan ka titira? Yeah? Ikaw nga lang hindi ka na mapakain ng nanay mo, magdagdag ka pa ng isa. Tama? Sabi mo ba sa katabi, parang tayo pinag-uusapan. Dapat yung isipin mo natin, kaya mo na ba?
Handa ka na ba physically, spiritually, materially? Hindi po ako naniniwala sinabi ni tutulungan tayo ng pagmamahalan natin. Yung ating pag-ibig na titingin sa isa't isa ang magdadala sa atin sa kaligayahan. Pag wala na kayong kinakain, hindi maligawan yun. No? Pag wala na kayong kinakain, hindi na po masaya yun. Nakakairita na yun. Baka dati yung girlfriend mo ang tingin mo, ganda-ganda. Baka ngayon, ang tingin mo na sa kanya, parang demonyo ng nagkatawang tao. Baka ganyan ang tingin mo sa kanya, pag nagtatagal. Pero hindi. Ihanda natin. Trust in God's timing. No? Trust in God's timing. No? Sumunod pa rin. Kaya nga sabi dyan, ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus na marites na yung message. Kaya dumarag sa ang napakaraming tao upang makinig sa kanya at magpagaling sa kanyang mga sakit. Tingnan niyo pa, 16. Ngunit si Jesus naman ay pumunta sa ilang na lugar upang manalangin. So, hindi lahat ginagawa mo sa isang iglap. Minsan, hihiwalay ka rin, kailangan mo manalangin. Kailangan natin mag-charge kay Lord. Kailangan natin lumapit sa pinanggagalingan ng source ng kalimutan. Kailangan natin magbigay ng time para sa kanyang salita. So kapag wala kang salita, ano ang sasabihin mo? Ano ipangangaral mo? Dapat may alam tayong salita. At kailangan natin kumuha ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pananalangin. No? Kaya, si Jesus naman ay pumunta sa ilang lugar upang manalangin. Alam po natin ang ating Panginoon, pinopromote niya palagi yung prayer. Alam natin yung sa Mateo 6:5-13, ano po yun? Yung Ama namin. Pinopromote niya yun. Bakit niya pinopromote? Kasi alam ng Lord na kailangan natin ng kapangyarihan. Tingnan ba? Si Lord mismo nananalangin. Kasi bakit siya nananalangin? Baka sabihin mo, tignan mo, hindi na Diyos siya nananalangin. No! Nagkatawang tao siya, nasa katawang tao siya, nung lumalapit siya sa kanyang Ama. So, ibig sabihin kung siya mismo, sineset yung example na lumalapit siya, nakikipag-usap niya sa Ama, dapat tayo ganun din. Meron tayong nakaset na oras at araw. Hindi mo pwede na, hindi, Lunes na lang, ha? Hindi. Araw-araw yung pananalangin eh. No? Kaya nga po, sabi sa Thessalonica 5:16, tingnan mo natin. Ano sabi po na? Yan. Pwede yung pakibasa? 1, 2, 3. Ano? Ibig sabihin, yung pananalangin nakaano na sa katawan ng ating Panginoon na palagi kailangan mananalangin. Bakit? Kasi kailangan natin ng power. No? Kailangan natin ng tutulong sa atin para makatayo tayo. At, ang sabi dyan, itong kalugay para sa inyo. Tingnan niyo po. Parang yung sinasabi ko ito. Ang panalangin po ay communication between God and us. Parang ko rin sinasabi ito. Pag tatay at nanay ka, gusto mo ba palagi ka pinakausap ng anak mo? Ewan ko lang. Kung ikaw tatay at nanay ka, dapat palaging may time ka, open yung communication sa anak mo. Anak mo yan eh. Ibig sabihin may pagkakataon na kailangan lalapit ka sa'yo, kaya lang. Ang tao ganito eh. Hindi, kausapin mo yung mami mo. Pagpunta lang kay nanay. Kausapin mo ang tatay mo. Pagpunta lang kay tatay. Punta ka sa lola mo. Punta ka sa lola mo. Nagtuturuan. Ano niyo po? Para sa akin po, pag kinausap ka ng anak mo, anak mo tama sa anak mo. Pribilehiyo para sa kanya at sa akin. Bakit? Kasi pag kinausap ako ng anak mo, ang pakiramdam ko, importante ako. Pag kinausap ako ng anak ko, parang sinasabi sa akin, kailangan kitang kausapin dahil meron akong gustong sabihin. Ibig
yung anak mo may tiwala sa'yo. Tama? Yung kahit maliliit yung detalye sa tanong sa'yo, ganito, ganito. Kaya huwag tayong maiinis tayo mga tatay, nanay. Pag may tinatanong sa ating anak natin, sagutin natin. Huwag naman pabalambang. Huwag naman pabalambang. Yung maayos na sagot. No? Kaya po, ang ating Panginoon ay nag-aantay lang ng totoo na paglapit natin sa Kanya. Gusto lang niya palagi na tiwala lang. No? Ang anak, hindi ang basa-basa lalapit sa kanyang magulang kung walang tiwala. Baka hindi ako maintindihan ng tatay ko, ng nanay ko, sasabihin ko. Ang tanong, anak, nandito ka. Paano mo nalaman na hindi ka maiintindihan? Sinubukan mo na ba? Bakit hindi mo subukan? Baka mamaya magulat ka. May sasabihin sa'yo si tatay at nanay na mas maganda kaysa doon sa gusto mo. Sa gusto natin. Yan? Kasi tandaan natin, yung mga tatay at nanay natin. Totoo naman yan eh. Papunta pa lang kayo mga bata, kami pabalik na. Ibig sabihin ng pagdaanan namin yung iniisip ninyo na hindi tayo maintindihan, may intindihan tayo. Actually, ganyan din ako ng bata eh. Mismo, di ako maintindihan ng nanay niya. Eh, tanong lang, sa totoo lang, hindi talaga ako maintindihan ng nanay ko. Bakit? Eh, gusto ko magsigarilyo. Maintindihan pa rin ng tatay at nanay ko. Hindi. Bakit hindi ko masabi? Natatakot ako. O, pero nung nalaman na gano'n, o, tinuruan ako, sinabi sa akin na hindi maganda sa katawan ang sigarilyo. O. Marami akong mga kabatch, mga lalaki, nagkasakit sa NTTI. 80% ng kanilang sakit nanggaling sa sigarilyo. So tama yung sinabi ng nanay ko. Ha? Tama yung sinabi ng nanay ko, huwag kang mag-sigarilyo, hindi maganda sa katawan. Oh. Tama yung sinabi ng nanay ko, huwag kang makikisama sa barkada niya, dadaling ka niya sa hindi maganda. Tama. Oh, ano nangyari sa ibang mga kinana ko? Patay na. Napaaway. Nabunggo yung motor. Nagdadrive. Patay. So makikinig ka lang eh. Magtiwala ka lang. At ang unang-unang ginagamit ng Diyos na maglalahad sa atin ng tama, walang iba kundi nanay at tatay natin. Pero siyempre, pag nauna ka naging Kristiyano, ito mong gagamitin, vice versa. Pero sa mga pagdana po nito, ang tanong, nagtitiwala ka ba kayo? Nagtitiwala ka kayo, pag-pray, o yung ba, ikaw yung anak, nauna ka, pag-pray mo yung nanay mo. Pag-pray mo yung nanay mo na magbago yung pananaw. Kasi parang ganito eh, ikaw ang anak, ikaw ang nakakilala. Alam mo na ikaw, pag dumating natin Panginoon, meron kang kaligtasan. Tapos yung nanay tatay mo, di mo pinapansin. Pagkurin natin yun. Ang hirap, Pastor, tiwala ka kay Lord. Magtiwala kay Lord, yung nanay tatay mo, pwedeng baguhin ang Lord ang puso mo. O vice versa, ikaw ang tatay, yung anak mo, ayaw makinig, pag-pray mo. Pag-pray mo. Magtiwala ka na may gagawin si Lord. Maniwala ka. No? Maniwala ka na mayroong gagawin si Lord. No? Kasi si Lord, palaging mayroong kaparaanan kung paano ang gagawin niya para sa bawat isa sa atin. Ang tanong lang, may tiwala ka ba na may gagawin si Lord? Kasi kung wala kang tiwala, hindi para sa ito. Pero kung nagtitiwala ka, gamitin mo ang sinasabi ng salita ng Diyos, magugulat ka, mayroong magandang resulta ito na ibibigay. Yung kapitbahay mo, matigas ang ulo, parang kang inaaway, pag-pray mo. Lord, ang hirap po itong kapitbahay ko ito. Pag-pray mo. Pag magugulat ka, mayroong gagawin sila. Gagawin sila. Kasama mo sa trabaho, parang ayaw makinig, parang ito, ginagawa mo yan, parang maganda yung ng trabaho, pero sila wala. Pag-pray mo. Pag-pray mo. Hindi po natin kailangan makipag-awal. Ipag-pray lang natin. May gagawin si Lord. May sasabihin si Lord. At baka magulat ka na lang, yung taong yan ang kung ano nang sinasabi sa iyo. Baka magulat ka na lang, siya pala yung mag-aano sa iyo, tutulong pala sa iyo. Balang araw. Bakit? Si Lord pwede baguhin yung puso ng tao.
Pwede baguhin ng Lord yung puso natin, yung isip natin, sa tumulong po ng Espiritu Santo. Pwede pa yung intervention. Kumisang kulang lang po tayo sa panalangin. Kailangan panalangin tayo. Tayo po tumayo. Tayo po manalangin. Tayo po pumikit. Kapatid sa mga oras sa ito, baka may hirap kang kahiling ng kilot, o meron kang dinlog sa Lord na bakit parang ang tagal ng sagot niya? Kapatid, ang gusto nyo natin, Panginoon, let us trust His timing. Maaaring hindi binibigay pa sa inyo dahil meron siyang nakikita na dapat ayusin sa atin. Maaaring hindi pa binibigay ng Lord dahil hindi ka pa qualified para sa bagay na yan ibigay niya sa'yo. O maaaring sinasabi ng Lord, magsaga ka, antayin mo lang yung sagot mo. Hayaan natin si Lord na siya ang gumawa at tumilos. Huwag natin tulungan si Lord dahil kaya ni Lord gawin ang lahat ng bagay. Ang kailangan natin, mag-abide tayo sa kanyang instruction sa pamamagitan ng kanyang salita. Dahil ito ang tanging paraan para tayo makasunod sa kanya. Huwag tayo maniwala sa sabi-sabi ng tao. Ang paniwalaan natin yung sinasabi ng salita ng Diyos na pwede niya gawin sa atin. Yung maaaring hindi natin iniisip na pwede niyang gawin. Pwede niyang gawin yun. Tiwala lang. Makikita mo. Makikita natin. Meron siyang gawin. At palagi, patuloy tayo lumapit sa Kanya. Makikita natin kung anong Kanyang kalooban. Pagka lumapit tayo sa Kanya, makikita natin yung mga bagay na kailangan natin ayon sa Kanyang kalooban, ibibigay niya. Kaya magugulat ka na lang eh. Magugulat lang tayo dahil ito pala yung hinihingi ko. Minsan, yung kanyang kaparaanan ang gusto niya. Hindi yung kaparaanan natin. Pero at the end, para pa rin sa ikabubuti na bawat sa atin. Muli, Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Ito po ang katunayan na ang iyong mga salita ay mapagkakatiwalaan. Ang iyong mga salita ay pwede namin pagkawakan. Ang iyong mga salita ay palaging nagsasabi sa amin na wait lang. Hintayin namin kung anong sasabihin mo. At yung timing mo palagi nasa tama. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na sa pagkakataon ito, malagay ko sa aming isipan na palagi namin gawin kung ano ang sinasabi ko dahil sa ito. In Jesus' name, amen. Natili po tayong ipumuli po tayo, kunin natin ang mga elemento, tayo po idadako sa ating communion. Tawagan ko po mga kapatid para sa communion. Bago po tayo kumuha ng ating mga elemento, ano po'y lumapit sa ating Panginoon, pasurin po tayo. Tanong natin sa Lord, ano ba yung mga pagkakamali at kakulang natin? At pag-review na naman ang Panginoon sa atin. Mula sa 1 John 1, kapag tayo humingi nag-confess tayo sa ating mga kasalanan, nung nagagaling sa ating puso, patatawarin tayo ng Diyos at lilinisin tayo. Ibig sabihin, kapag malinis na tayo, meron po tayong karapatan na lumapit sa ating Panginoon at mag-participate dito po, mag-partake tayo ng communion. Kaya tayo po muna ay pumikit at manalangin. Hidingin natin sa Panginoon. Ipaalala niya sa atin para makahinig mo tayo ng tao. Sige po. Ngayon po ay hingi niya ng tawag, nakalapit sa ating Panginoon. Ito ang may pagkakataon na pwede po tayo mag-partake ng communion. Pwede na po tayo mag pagkakuha po natin, pwede po tayo manalangin pa rin. Manatili po sa attitude ng panalangin. Tayo po ito ngayon. Hawakan po natin ang pinakay. Panginoon namin Diyos, lubos na namin pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan.
Dalangin po namin sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na mayumay sa krus. Patuloy po ninyong pagdalangin ng aming mga puso sa pagpapuri sa iyo. Sapagkat ito turo na tinagto ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa iyo. Noong gabi siya'y pagkanulo, ang Panginoong sa sa'yo dumapot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira sa iyo. At sinabi, ito ang aking katawan na inihain para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin kayo. Hawakan po natin ang kopa. Panginoon namin Diyos, kami nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus, nabuhos sa krus ng Kalbaryo, ang siyang nabugas sa aming mga kasalanan, upang kami maituring mong anak. Nihandog po namin sa iyo ang aming pagsamba, pasasalamat, bilang siyang nahayang buhay, para sa kalwatian ng iyong pangalan, habang patuloy po namin pinakahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Matapos magkapunan, dumabot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang itong bagong tipan ang pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin nito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbalik. Sabay-sabay po natin ito. Tayo po magpasalamat. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat sa pribilehyo na pinagkaloob mo sa amin na makapag-partake po. Kaya hayaan mo, Panginoon, palagi malagay sa alaala namin na muli kang babalik at makikita namin ang iyong kapangyarihan. Makikita namin, Panginoon, ang iyong panwalhatian. Habang patuloy nag-aantay kami, gawin namin yung dapat namin gawin, itaas ang iyong pangalan, sambahin ang iyong pangalan. At salamat din, Panginoon, sapagkat ko mismo nagsabi, dahil sa iyo naman nagawa kami ng sigarin. Sino man sa aming kalagitan na mayroong karamdaman, kapatid, tanggapin mo. Tanggapin mo kagalingan mula sa ating Panginoon. Maniwala ka na kaya yun, pagalingin kung ano yung karamdaman. Physical man yan, emotional man yan, financially, sino ang bahala dyan. Ang kailangan natin, lubos na magtiwala at manalig sa Kanya. Salamat, Panginoon. Salamat po ganoon. Kaya sa umaga ito, Panginoon, patuloy ka namin sasambay sa pamamagitan mo ng aming pasasalamat ng aming thanksgiving. Samahan mo kami patuloy sa iba pang po namin gagawin sa gagawin namin ito. Tuloy mo bigyan ng kapurihan at pagsaba ng pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, mga po muna tayo. At Chris at si Luisa, sila po yung magiging rumo natin sa ating po Thanksgiving. Okay, saluhin ko lang po yung bawat po sa atin. Baka meron pa po kayong gustong submit. Ganito pa. Kung meron na po yung nasulat ng salamat, pwede pong bigay po sa amin. Pero kung meron naman na pong handa na magpatuto or magpasalamat, pwede naman na rin po. Siguro, yun, ako muna. Dahil nandito na ako sa harapan. So, yun, ko po rin papasalamat sa Panginoon, sa buhay at kalakasan. Ganyan din sa maraming bagay. Sabi nga, sa lahat ng bagay naman, dapat magpasalamat natin sa Panginoon. Maging yung mga hindi natin maisip ng mga nangyayari sa buhay at akala natin na, o akala mo na talagang problema, pero hindi natin alam na ito pala winigay para maging blessing din naman sa bawat isa. Ganyan din sa lahat ng kanyang pag-iingat, gaya ng parang naisip yung mga kwento ni Pastor eh. Ang hirap pala maging kabats ni Pastor. Pero sabi nga, mabuti po yung kasi sa pamagitan ng mga bagay nito yung pinapakita sa atin na napakahalaga ng buhay. Hindi dapat natin ito sayangin sa anumang bagay. Tapos, bigyan natin sa Panginoon kung may problema tayo o anumang bagay natin pinagdaranan. Bigyan natin sa Panginoon. At tuwing na hindi natin mag-isip, meron siyang gagawa. Meron siyang gagawa para sa atin. Yun nga sa atin yung mga pag-iingat, binibigay sa kalakasan, maging sa buhay. Kasi
yung parang sa isang taon, nung nag-celebrate ako ng birthday ko, so salamat sa Panginoon dahil panibagong taon na dinala niya sa akin. Ganyan sa pag-iingat niya sa pagmumotor o pagpasok. Ganyan din yung last week. Salamat sa Panginoon dahil ingatan niya kami. Actually, ayaw kong payagan din natin na umalis na magmotor ng medyo malayo. Ayaw niya akong payagan, pero mabuti ang Panginoon kasi nandun yung pag-iingat niya, yung pagbibigay ng kagalingan at karanasan sa akin. At nagpapasalamat din ako dahil sa mga oras na yun, nakita ko na kung gaano siya naging kabuti sa akin, sa bawat po sa amin, sa aking pamilya. Nagpapasalamat ako sa kanya sa lahat ng bagay na ginagawa sa amin. Thank you sa Panginoon, maraming salamat. Tunay nga, no, na tutungan ko lang yung pasasalamat ng asawa mo. Talagang nagpupulis ng papasalamat kami sa Panginoon. Sa bawat oras na pinagkakaloob niya. Kasi, sabi nga, hindi naman kailangan ng big miracles or kailangan may extravagant na ginagawa sa atin si Lord para magpasalamat tayo. Yung buhay lang natin na araw-araw, yung pagising natin na may kalakasan tayo, may sigla tayong nararamdaman, may peace of mind tayong nararamdaman. Isang malaking pagpapala na yun. Kaya sabi ko nga, sa kabila ng may mga karamdaman, hindi magandang pakiramdam. Pero, ano yun eh, way yun ni Lord para patibayin tayo, para yung faith natin is laging nandun. Sabi nga, manalig ka palagi. Magtiwala ka Yes, palagi. sinabi ni Pastor, tiwala lang. So yun. Yun. Binagay namin talaga yung papulit pasasalamat sa ating Panginoon. So, meron pa Thank po. you. So, yung sa mga iba po at yung mga kasama, gusto po magpasalamat sa Panginoon. Pwede po dito or kagaya po ng sabi, pwede din po kayo sila. Yan. Meron po ba? Bigyan ko sana si Pastor. Salamat sa libro. Pero yan. Ito. So, ito na siguro. Basahin ko na ito. Una-una sabihin ko po, ito po yung galing kay Edgar Hamilton sa ating kapatid. So sabi po niya dito, good morning po. Ayan, sa bawat isa. Ako po yung nagpapasalamat sa ating Panginoon at muli nakasama na muli sa simbahan. At nagpapasalamat din ako kay Pastor at Pastora at sa iba pang kapatiran yun. So yun lang. So nagpapasalamat po siya sa Panginoon and God bless po sa bawat isa. So, salamat kapatid dahil tunay, sabi nga no, ang gumawa dito, nagbigay ng kagalingan sa iyo ating Panginoon. So salamat sa iyong pasasalamat din ang binibigay sa ating Panginoon. So purihin natin siya sa buhay natin kapatid na Edgar. Meron pa po ba? Kasi yung tayo, di ba, sabi nga, yung makita lang natin yung presensya ng bawat isa is malaking kalakasan niya. Oo. Yung bibigay inspirasyon na yun kasi the fact na meron ka nararamdaman, meron kang pinagdadaanan. Pero pumunta ka pa rin dito sa church para kahit yung simple lang na magbigay pagsamba sa Kanya, umawit sa Kanya, makinig sa Kanyang salita is malaking bagay na. Yes. Ano na sa amin yun? Inspirasyon na sa bawat Yeah, sa bawat isa. Lalo na sa mga leaders ko po, yung makita po namin na talagang yung ating pananampalataya ay tumataas. Napakahalaga nito. Na yan. So meron pa po bang iba? Yung sa may mga nagsilat pa po, pwede po sabihin po dito sa amin. Wala pa? Ayun. Yan. Okay. Yan. Para pa po natin. Mukhang sinulat niya pero gusto niya siyempre sa ibang basa. Morning po. Gusto ko pong pasasalamatan si Lord sa walang sawang pagmamahal at pagtugon sa mga pangangailangan namin sa buhay na sa upside down na problema financial is 2 months at kahit iba't ayuda best pa rin sa pagbubuhay ng buhay sa buhay ng mag-asawa at sa mga anak namin. So, that is good all the time. Amen. Thank you po. Napaka-good ng Panginoon. Sabi nga na, thank you. At tuloy na sabi nga na, ipasasalamat talaga palagi ng pasasabi ko. Sino pa po ba? Meron pa po ba? Salamat po.
Yan. Yan, si Joel. Oo, may magpapasalamat talaga yan. Rinig niyo ba ako dyan? Nagpupuri, nagpapasalamat ko sa Panginoon sa buong November po na bless niyo po. Dahil ano po, in God's will, it will happen. So, nag-pray po ako na magka-open po kami sa bahay para yun nga po makapag-bake po kami tapos makapag-business din po. So, ano po, nung last week po, nakabili po kami ng oven. So, meron na po kami pa-display sa bahay. Ano po, nakapag-bake naman na po ako ng brownies saka kagabi po ng banana bread. Masarap po ba? Ako na magsasabi niya. Ayun po, ubos naman po, medyo may kinita naman din po. So, thank you po kay Lord na bless niya po kami. Ay, si Noel, okay. So, ako po yung isa sa mga amin eh. Taste test, palagi. So, kayo, so yun nga. Masarap po. At meron naman ako sinabi sa kanya iba po pong regarding po doon. Pero overall, sabi ko ka, okay naman siya. Kaya pala ubus na, no? Yun. So, ubus na pala. Sayang. So, yun. So, salamat sa Panginoon dahil naman po talent yun. Mahirap po yung mag-bake, magluto. Sayang yung prayer para sa oven talaga binigay ni God. Meron na ako naka-display doon. So, pero ginagamit po niya. So, sino po ba? Meron po. Parang si Ate Early yata. Hindi kaya? Ba yun? Parang si Kuya Daniel. Tatay ko yan eh. Ayun. Oo, alam ko. Oo. Si Lele yun. Ayun, good morning po. Garden. Pagpuli ko papasalamat po sa Panginoon sa buong month of November. Salamat sa Panginoon kasi marami nga sa prayer, marami rin mga pagpuli kasi salamat talaga sa Lord. Although namatay kami dito, itong core, si Uncle Tony, talagang malapit sa puso namin kasi isa rin siya sa ginamit ng Panginoon para mas lalo kami mapalapit sa Kanya. Kami pupuri din, papasalamat din sa Lord talaga kasi alam namin na ano siya, peaceful na siya, faithful na siya sa heaven, with God. Kami pupuri din, papasalamat sa buhay ng dito namin ngayon sa mga pinsanan namin ng mga pastor. Patuloy kami ginagay din para magkaroon kami ng enlightenment sa buhay Kristiyano namin sa spiritual life namin. Salamat din sa Panginoon sa trabaho na pinagkaloob niya sa amin sa pang-araw-araw na kalakasan. Yun din sa family namin na patuloy na kumakapit sa pananampalataya sa Panginoon na nagtatulog tayo ng mga bagay na kala namin di namin kaya pero sa tulong ng Panginoon kami magtatagumpay, kami patuloy na magtatagumpay sa kasama namin ng Lord. Salamat din sa Panginoon sa mga opportunity, sa mga bagong mga pagsubok na dumadating pa kami tumatag. At patuloy din kami nagpupulit papasalamat sa Panginoon dahil kami pinabubuklod ng pag-ibig ng Panginoon sa family, kundi sa mga pagsubok na dumadating sa amin. Salamat din sa Panginoon at sa mga kapatiran ng dito para tulungan din, matuloy na maging matibay sa pananampalataya, hindi sa peaceful mind at sa mga bagay na nabibigyan namin ng halagahan dahil sa pag-share ng mga kaloob namin. Salamat sa Panginoon talaga at hindi nabalik lang pagkakasalamat sa Panginoon. Thank you, Kuya. Meron pa po ba? Sabi nga, no, in all season, sabi maganda man, hindi maganda yung nangyayari. Pero, in the end, sabi nga, palagi, ever in glory. Meron po po? Tingin. One time ko yata. Parang gusto ko yata si Ate Yo, kasi alam mo nag-birthday dito eh. Yan. Parang nakita ko rin si Kuning, nag-birthday dito.
Kayo, yan. Hello, good morning po. Ayun, morning. First of all po, I want to praise God po for all the blessings po. Siyempre, ito sa lahat dun sa kababirth. Ayan, nag-celebrate po kami ng birthday. So, another year. Siyempre, nandun na tayo sa quarantine na. Quarantine na yun. Pero, hindi po pwede papasalamat ko kasi all those years na nag-pass is okay, and I know that God has better plan for this year, and also want to praise and glorify His name for dun sa family namin na meron kami, and pwede papasalamat din ako para dun sa wala man si husband ko po ngayon sa daddy kasi nag-training po siya kasi naglipat po siya ng hospital, so sa Taguig General Hospital na siya, which is yun po kasi yung kailangan niya for experience po papuntang US po. Ayun. Pwede nagpapasalamat ako kasi napakahirap po pumasok ngayon sa public hospital. Pero yun nga po, isa siya dun sa mga na-bless po na makapasok doon. Kaya nagpapasalamat ako kasi yung guidance ni God is still nandun. Yan lang po. And also dun sa mga kay Jen, nag-celebrate siya ng birthday niya noong 23. Ayan, pwede nagpapasalamat ako kasi patuloy binibless niya ng mabait niya si Jen eh. Binibless niya ng good health and also masunurin naman yan. Ayun. Yan lang po and God bless po. Thank you. Yun, happy birthday ulit. Sino pa po? Wala na po ba? Check mo muna doon sa baka meron. Ay, wala. So, meron pa po ba? Yun, si Don. Me again. Ayun. Hindi ko kasi kanina, pero parang hindi matigil yung sarili mo. Dapat kong sabihin. Una nagpapasalamat ako sa Panginoon for the reminder, for the guidelines. Yung mga commands na binigay sa akin, actually, dalawang bagay. No? Ano ba yung mga madalas tinitake for granted ng isang sinasabing Kristiyano siya? Una, yung pag-attend. Ng worship o corporate worship natin. Every Sunday nga tayo. Pangalawa, yung meditation ng Word of God. Ako, napaalalahanan ako ng Diyos dito. Una, yung pag-attend every Sunday. No? Nakita ko yung kahalagahan niya, lalo na nung mas naging mahirap yung weekdays para sa akin dahil sa trabaho. I think yung iba sa atin makaka-relate dito, no? Kasi tayo, pagod tayo 5 days, 6 days sa isang week. Pero yung meron kang araw na binigay yung Diyos, which is, ang tawag nga nila doon is Sabbath, which means a day of rest and worship, na dapat ganun natin siya titignan din sa buhay natin bilang mga Kristiyano, na ito na yung araw para magkaroon tayo ng kapahingahan, magkaroon tayo ng oras para sama-sama magpuri, pasalamat sa Diyos. So, doon ko nakita yung importansya talaga. No? The more na matagiging mahirap ang isang bagay o isang linggo, ilang araw, mas na-appreciate natin na yung wisdom ng Diyos. Di ba? Ayun. Kasi mga may meditation, sabi sa Psalm 119:105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Mas kumbaga, mas nakita ko yun. Lalo na habang tumatagal. Kasi ang nagiging routine ko ngayon, umaga akong gumigising. No? Usually, pag hindi ako work from home, mga 4 a.m., gumigising na ako. So, part na siya, preparation, prepare ng breakfast, kasi nga ako pinakaunang gumigising. Then, nandun yung meditation na pagbabasa ng salita ng Diyos. Meditate means namnamin mo. Hindi lang yan basta daanan mo, kundi namnamin mo yung binasa mo. Ano ba yung depth ng binasa mo? Yun eh. So nagkaroon ako ng time doon every day. Okay, so may mga sinisendan din ako dito ng devotional ko. Daily yun. Then, ang ginagawa ko, siyempre, biniyayaan tayo ng ways o means para magkaroon sa takyan.
nakikinig ako. Along the way, mga almost 1 hour, meron akong Bible study na ginagawa. As in Bible study talaga. So doon, nakikinig ako. So meron akong meditation, meron akong Bible study. Pauwi ko, ganun din. So may Bible study din. Siyempre, matraffic, alam nyo naman. So yun yung time ko para mag-aaral ng salita ng Diyos. So doon, overtime ako, ngayon lang So, napapasalamat ako sa Diyos. Kasi, the more na tumatanda tayo, hindi 50 na po ako next year, the more na mas nakikita ko yung kabutihan niya, yung impact, yung importance, yung relevance ng lahat ng nakasulat sa kanyang salita at yung lahat ng mga nire-reveal niya through the meditation and through his Bible study. So, salamat sa Panginoon sa wisdom na patuloy na pinibigay niya sa kaunungan. Yun lang po. Pag nagkakaroon na tayo ng sobrang dami ng pinagdaanan natin, mas lalo natin na-appreciate yung goodness So, yun nga. ng Panginoon natin. So, katulad ni Kuya Don, ako 50 na. Si Don, mag-50 pala. Hindi, next year ka pa. Ay, next year pa. 49. Yeah, si Don ako 49. Pero yun nga, no, sabi ng Kuya Don, talagang mahalaga yung gawain, lalo na yung kapag yung Sunday. Parang naalala ko ito, kinakwento ko ito sa iba na sa akin mismo, kahit dati pa, kapag hindi po ako nakapag-church, ito sinasabi ko ito kapag hindi po ako nakapag-church, hindi nyo pa ako makikita sa court. Kasi, yun, para sa akin, mahalaga po yung nandito ako ng umaga. Kasi parang hirap po makita na hindi ka nakapagsimba na nandito ka lang, tapos nakita ka naglalaro sa hapon. Di ba po? Sa akin po, nung time na nakapaglaro pa po talaga ako, parang ginawa ko kung ano yun, na talagang hindi pa pwedeng hindi ako mag-church. Kasi kapag hindi ako nag-church, hindi ako makakalaro ng hapon. Mahirap po yan para sa akin dati. Mahirap po yun. Challenge po yun sa akin. Pero talaga, mas mahalaga kasi talaga na nandito tayo pag Sunday or pag mayroong gawain ng ating Panginoon. Kagaya nung nabagay ka ng Kuya Don, talagang mas nakikita mo, na-realize mo na ito pala yung mga bagay na mas mahalaga kaysa sa ibang bagay na ginagawa. Yan po. So, sino po? Meron po bang iba? Yun, salamat. Ako po yung pupulit ko pa kasalamat sa Lord dahil sa mga blessings. Tsaka yung mga napagdaan ng problema is pagtagumpayan. Sabi nga may kanta na God is with us. Sabi sa kanta, nasan si Lord kapag may problema ka? Nasan si Lord pag may sakit ka? Nasan si Lord pag nag-aaway kayo mag-asawa? Pamilya mo, nag-aaway kayo? Anak, tatay, nasan si Lord? Sabi sa kanta, tatabi lang natin si Lord Tatabi lang natin si Lord, nandiyan lang. Ang kailangan lang natin gawin, sabi nga sa message, ikaw lang, pumunta lang na kay Lord, katabi lang natin, kausapin lang natin si Lord, tapos magtiwala. Ayun lang yung kailangan natin. Kasi tayong mga tao, ang hilig natin na ako muna. Lord, ano ko muna, ibuhay ko muna. Ibuhay ko muna. Kung ano yung alam ko, yun muna yung gagawin ko. Kaya yung problema, lumakit. Pero salamat sa Lord dahil kahit gano'n, yung mga nangyayari is hindi niya kami iniwan, hindi niya tayo iniwan. Kaya, ayun, salamat sa Lord dahil napagtagumpayan namin yung mga problema at kapalit niya nun is blessings. Ano? Thank you, Ma'am Mami. Meron pa po ba? Yun, 39. Ay, ito na. Meron pa lang yun, mas pala. Pupulit at papasalamat ako sa ating Panginoon sa patuloy niya pagbabago at pag-iingat sa amin. At saka papasalamat ako sa binigay niya ng isang buhay na naman ng November 11 kasi yung birthday ko. So, nagpapasalamat ako sa patuloy na biyaya natatanggap na namin sa siyempre yung sa kalusugan, importante yun. Saka
makabago. Ayun, napapasalamat din ako doon sa bunso namin na tapos naman niya yung initial one niya. So, ang papulit na papasalamat ko sa patuloy niyang gabay at pagpili niya. Thank you, SP Ilan. Teacher Pinay. Good morning po. Katulad ni Pastor Don kanina, nag-iisip ako kung magsasalita ako. Pero sa mga narinig ko, parang nakakabuhay siya or nakaka-encourage na mag-share at magpasalamat. So, una-una po, nagpupuring nagpapasalamat ako dahil nandito po ako ngayon at nakapagsimba. Kasi dapat hindi po kasi kami ng dalawa ni Nanay. So, sabi nga po ng mga senior kanina, napakahalaga na makapagsimba ka. Kasi mamaya po may akin na birthday ng estudyante ko. So parang naisip ko rin kanina, hindi ako magsimba pero mamaya aalis ako. Parang nakaka-guilty naman na ready ka dun sa ibang pupuntahan pero sa pag-serve at pag-puri sa Panginoon ay hindi mo mapupuntahan. Na which is every Sunday na nga lang. Nagpupulit nagpapasalamat ako sa Panginoon sa matagumpay na operasyon ko ni Daddy. Nandun lang po siya sa bahay ngayon. Pati na rin po sa kalakasan na binibigay niya po sa bawat isa, sa pamilya Tabora, lalo na po kay Mami. Kung mapapansin niyo, ako lang mag-isa ngayon si Daddy. Ay, si Boy po kasi ay bantay sa bahay kay Daddy. Tapos si Mami po may nakasikaso din. Ganun din po nagpupulit nagpapasalamat ako na sa bawat journey po na pinagdadaanan ni Daddy ay naroon si Lord. Sabi nga po ni Mami, nasaan si Lord kapag, sabi nga po ni Mami, nasaan si Lord kapag may pinagdadaanan. Kasi parang habang nakakiligaw kanina ako nga, nasaan nga ba si Lord? So parang hindi ko dapat pinagpasin yung pagkakataon na ito para magpasalamat sa Kanya. Kasi malaking bagay yung mga nangyayari sa buhay natin na hindi man natin na-appreciate minsan, pero nandiyan palagi si Lord. So, dapat lang na magpasalamat sa Kanya. Ano ba? Kalakasan, pagtitiwala, at saka ang ganda rin po kasi ng message ngayon, no? Parang reminder sa ating lahat na tiwala lang. Hindi mo man nakikita agad-agad, pero sinasabi ng Lord sa atin na magtiwala ka lang, nandito lang ako sa tabi mo, hindi ka man lumalapit ka agad, or hindi ka man lumalapit palagi, pero nandiyan ako naghihintay, umilig ka lang sa akin, magdasal ka lang sa akin. So, ang pinagpapasalamat ko po talaga is yung kalakasan. At ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa tuloy-tuloy na kalakasan at pagdating po ni Daddy. Yun naman po ang mga salamat. Thank you. Teacher Pinay, meron pa po bang iba? So, talaga, kung makikita po natin na-inspired po talaga na maririnig yung bawat isa sa atin na nagpapasalamat. Kung yung bata na tinuturuan natin palagi na kunyari may binigay sa kanya, ano sasabihin mo? Thank you. Thank you, salamat. Pero dapat ganun din po tayo. Anong bagay na binigay sa akin, dapat ipagpasalamat natin sa Panginoon. So next po. Kami nagsulat po. May nagsulat po ba? Si Mac? May simulat si Mac? Wala na si Mac? Hindi nag-iwan ng message. Wala po dito sa akin. Sa Mac po ba? Sino po po? Okay, sige. Before siguro yun, mag-pray po muna tayo bago sa pagkain natin ngayong umaga. Ito na nalang. Panginoon Isus, salamat po Lord sa laking biyaya. Salamat Lord sa mga pagkain nito na aming pagsasaluwa. Salamat Panginoon dahil alam namin na ito'y galing sa iyo. Dalangin nga Lord na ma-enjoy namin yung mga bagay nito. Habang nagpapasalamat kami sa iyo, nagpupuri kami sa iyo Panginoon. Ginawin po namin lahat ng papuri at pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. So, meron po tayo, tinapay.
pandesal at kape. So yun. So baka po kasi meron po magsasalita na napakahaba, kaya ganoon na yung pagkain po. Yan. Yan. So meron pa po ba? Okay, so kung tatawagin naman, Pastor. Okay lang daw po. Bibigay po sila. Wala pa po yung paraman. May papalaman pa. Siya nga po, ulitin ko na lang po muna siguro yung ating mga announcements kanina. Kailan po yung ating Christmas party? December 20. So, 3 p.m. po. Sabado po yan, okay. Sabado po. Dinawin po lang natin palagi na ito po ay Sabado gagawin. Tapos walang Sunday service. Walang Sunday service. Baka may tanong po kayo regarding po sa ating Christmas party. Yung exchange gift. Exchange gift. Meron lang din sa akin. Sa GC. Hanapin ko lang. So, meron po upon entry po natin sa lobby, dapat po mag-register po tayo. Yan. Para po makasama tayo sa ating mga raffle. Huwag po kalimutan na pagdating nyo po dito, Magpa-register. pa-register po kayo. Yan. Kasi magkakaroon po tayo ng mga raffle. Minor and major. Yan. So, meron tayong mga committee. Yan. So, alam naman na po ng mga ating mga leader yan. Kanilang mga role. So yun, exchange gift. Yan. Para po sa mga bata, 100. So kasi po yung may mga gusto sa mga bata, 100 po yung mga exchange gift. Sa adult naman po, 200 above. Yan. Tapos, Sino lang yung gusto sumali? yan. Kasi yung may gustong sumali, magdala lang po kayo. So yung regarding naman dun sa ating mga pages, baka meron pa, okay na ba yun? Tapos na ba yun? May deadline tayo rin. Nag-deadline na ba yun para sa mga page? Pwede pa. Pwede pa naman. Hanggang next week, tapos sa 16 yung deadline. Okay, so yan. So pwede po, kung sino daw po yung gusto mag-pledge regarding po dun sa ating mga gagamitin para sa party, sabihin po, then hanggang sa 16 po, December 16 po yung deadline. Para po tayo makapagpigay. So wala na po? Baka may question po kayo? 100 sa kids, 200 sa adult, 200 above. Sabi yung may bago nga ngayon yun, sa mga Christmas party, kapag yung exchange gift, yung nilalapag lang daw po yung mga gift sa gitna. Pagsasama-samahin tapos tatawagin yung mga nagbigay, kanya-kanya po silang kuha. Parang gano'n. Ito yung bago ngayon, hindi na nila number ang pastor. Hindi na siya nila number. Ilalagay lang po lahat dito. Tapos kanya-kanya po kuha yung mga kasali po. Yung mga kasali lang po. So kung kunyari po, kung hindi yung nagpasa, pwede lang yung po kasali. Nakukuha din ng gift. So yun na yung pala yung okay sa kayong pag-isa. So ba, may ano ba? Sige po, manalangin po muna tayo. Panginoon, una-una, maraming salamat dito sa pagkain ng pagsalusama sa pagkikalakasan mo sa aming sinabi. Salamat Panginoon dahil alam ko namin pagpasok ng mga kanyang lingkong ito, marami na naman kaming harapin, marami na naman kaming mga bagay na
magbibigay po Panginoon sa akin ng problema, kung ano pa man. Pero still, kagaya ng aming message ngayon, tiwala kami sa iyo, Panginoon, na ikaw ang sasama sa amin, ikaw magagabay sa amin. Saan mo kami pupunta? Sa eskwelahan man, sa trabaho, samahan niyo po kami, Panginoon. At umasa po kami, Panginoon, itong linggo nito, magiging productive ito. Dahil ito po, Panginoon, isasabit ka, ipapahayag namin ang iyong mabuting balita. Bigyan po kami, Panginoon, ng boldness na ibahagi ito kahit sino mga tao na nakakausap. Muli, Panginoon, ibig sa aking paghihiwa-hiwalay, pakiingatan, pakitubayan niyo po kami. Pagkatapos ko namin kumain, tuloy na magiging kami sa lahat. Muli, inaangkin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.